Si Mao Ning ng China na umiyak at nagulat kasi nga pinagbantaan ni PBBM na magkaagera tayo dyan sa West Philippine Sea. Kaya China, subukan nyo lang. Ayun ang pagkakasabi ni PBBM kay Mao Ning ng China. So matindi. Matindi talaga to si PBBM, super tapang. So ito mga guys ito ang bibigyan natin reaction video ngayon komentaryo, suggestion. Pwede rin kayo magkomentaryo dyan So kung bago ka pa lang sa aking channel mga guys please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa, okay? And also syempre paki-subscribe din kay Melbs Castle. So sa kanyang video tong bibigyan natin reaction. So okay, umpisahan na natin. Tiklop ang Chinese Foreign Ministry kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagbantaan ka ba namang magkakagulo dyan pag may inaresto kayong mga Chinese? Yes. Diretsahan kasing pinagbantaan ni PBBM ang China. Depensa naman agad ni Mao Ning, wala daw dapat ikabahala ang Pilipinas. Chill lang daw dapat tayo. Wala raw aaresto. Biglang lumambot yung salita ng ni Mao Ning ng China, no? Pagkatapos na magpalabas sila ng batas na mag-aaresto. Porkit sinabi lang ni PBBM na sila si PBBM lalaban biglang cambio. Biglang cambio yung China, no? Tuloy ng China basta walang gagawing illegal ang mga Filipino fisherman. Imbis raw na idaan sa init ng ulo, bakit hindi na lang daw makipag-usap nga sa China? Pero nauna na kasing tinutulan ni PBBM ang pakikipag-ayos sa mga Chinese. Hamon pa noon ni Pangulong Bongbong Marcos kay Xi Jinping, palayasin nyo ang lahat ng Chinese na barko sa West Philippine Sea. Doon kami makikipag-usap sa inyo. Pero hanggat hindi pinapauwi o pinapalayas ang mga Chinese na yan sa ating teritoryo, walang pag-uusap na mangyayari. Oo nga naman, no? May sinabi na si Pangulong PBBM sa China, no? Na makipag-usap lang ang Pilipinas, ang Philippine government sa China pag pinalayas ng mga China ang kanilang mga barko sa West Philippine Sea sa loob ng ating exclusive economic zone. Ayun ang matapang na sinabi ni PBBM, talagang matindi. There's no need for any individual or entity to worry as long as there is no illegal behavior. What I want to point out is this: it is not China, but the Philippines that frequently provokes the escalation of the situation in the South China Sea. The door of dialogue and communication between China and the Philippines is open, but the key is that the dialogue should be sincere and the results of the dialogue should be implemented, instead of talking about dialogue but constantly provoking and making trouble in action. Tanggal ang angas ng China, tingnan nyo tingnan nyo naman sinabi ni Mao Ning ng China. Talagang nakikiusap sila, no? Pahiya si Mao Ning. Gulo kung gulo gusto ng China, di takot dyan si Pangulong Marcos. Oo, gusto pa rin natin ng kapayapaan. Yes. Pero syempre, di tayo papayag at padadaig sa mga bully na yan. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So, yes, it is now very worrisome. Naalala nyo ba noong 1995? Sinabi na noon ng China wala tayong dapat ikabahala sa itatayo nilang silungan ng mga Chinese fishermen. After ilang taong di pagbabantay ng Pilipinas, magulat-gulat na lang may base militar na ang China sa Mischief Reef. Oo nga, no? Talagang talaga napakasinungaling nitong Chino na to, no? Sabi nila noon na magtatayo sila ng pahingahan ng mga mangingisda nila. Nakita na lang natin na military base na pala ng China. Mga muhukong talaga, no? Tingin ba ng China mauuto muli nila si PBBM? Malaking imahinasyon yan. I've said it many times, you should try everything. You don't know what effort is going to be successful. So as
any point of contact that I can establish, I will use it. At every level, at the Yes, tama. at the leaders level, Yun. at the ministerial, sub-ministerial, private. As long as it brings us progress in terms of resolving these, and first of all, number one, to stop the aggressive actions such as Yes. water cannoning and lasers and Tama. barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Yun. Let's start with that. Yun. And if we can get to that, then we can move to the next step and to Yun. see if there is a way to resolve all these claims, and so that we can all go about our business in a peaceful way and continue to try and develop Yun. our countries. There are always efforts at every level. Kung naghahanap talaga Yun. ng gulo ang China, mang-aaresto kayo dyan. Pero kung naduduwag ang mga yan, di manghuhuli yan. Sabay-sabay natin abangan kung talagang maaangas ng mga Chinese na to sa June 15. Oo nga, no? Abangan nga natin yan sa June 15. Kung talaga mang-aaresto sila sa mga ating mga mangingisda. Pero talagang sinabi na ni PBBM na ito ay unacceptable. So inutusan niya na kanya mga galamay, ang mga Philippine Navy and Philippine Coast Guard, na huwag pahintulutan na arestuhin ng mga Filipino fisherman o Filipino citizen dyan sa West Philippine Sea. So abangan na natin, no, kung talagang anong gagawin ng mga Chino na yan, ng mga incheck na yan, kung talaga mag-aaresto sila. Pero ngayon parang bumabaliktad yung kanilang sinasabi, no, di ba? Lalo si Mauning, na huwag daw mag-alala. Baka naman kasi nungalingan na lang yan eh. Katulad na naman. Kaya nga hindi na nila mauto ang mga Pilipino, no? Kayo, nagustuhan nyo ba ang hamon ni PBBM sa China? I-komento sa baba ang yung salobin. Yes. Okay, no? So, talagang, kung ako tatanungin huwag nang maniwala sa mga Chino na yon. So, pwede rin kayo magbigay na reaction dyan, reaction, comment sa inyo, mga guys. So, okay, no? So, talagang matapang si PBBM, no? Talagang papalalaban talaga siya, pinagbanta na magkakagera kung magkakagera na pag inaresto ang mga Filipino citizens dyan sa West Philippines. Kaya nga abangan natin to. Abangan natin sa June 15, okay? Okay, dyan magkakalaman na kung talagang totoo ito mga inasal na mga Chino na to, na kung talagang totoo sila na mag-aaresto ng Pilipino sa West Philippine Sea. Abangan natin to, ha. Okay, hanggang dito na lang tayo, mga guys, ha. Kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay?